Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito nga po nakakalungkot na pangyayari sa Pampanga. Sa mga nakakaalam sa pagguho ng isang siyam na palapag na building na sa ngayon, hanggang sa ngayon ay nagkakaroon pa rin ng search and retrieval operation ang pinagsamang pwersa ng PNP at saka mga sa BFP. Hanggang ngayon ay mayroon pang mga kamag-anak na hindi pa nakiklaim yung kanilang mga kamag-anak doon na mga nagtatrabaho, mga construction worker, no? So kagabi meron ng sa Tulfo. So yun po yung i-react natin ngayon. So sana ay maging ngayon sa kasalukuyan ongoing nga po yung paghahanap kung may buhay pa ba o lahat na casualty, no? Casualties na ay meron ng mga na-recover na wala na talaga, kagaya nga kagabi yung K9 ng BGMP, tama ba? Ay hindi, Coast Guard na nag-ano doon, ang lit-lit lang nung K9, tuta pa, pero ang galing, nahanap yung labi ng siguro yung isa sa mga construction worker doon. So alamin natin ngayon kung ano ba talaga yung dahilan, bakit gumuho yun. Kailangan talaga dumaan sa matinding proseso, sa proper process ang isang establishmento, lalo na't na yun ay siyam na palapag. Ang sabi nga dun sa napanood ko, kailangan talaga standard, no? Hindi porket malaki yung poste hindi na guguho. Kailangan talaga proper yung mga architect, engineer, yan, malisensyado, kasi alam nila kung ano talaga yung proper na pundasyon. So dito nga papanoorin natin itong kay Idol Rafi Tulfo. Ayan, na sa ngayon ay 100,000 views na, in-upload kahapon. Ayan po, so malalaman po natin kung anong talagang dahilan ng pagguho. Kumuha lang po tayo ng update. Patungkol po ito, Idol, doon sa bumuhong 9-story building dyan po sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, kung saan apat nga po ang naitala na yumao. At meron pa mga sugatan. Nabigyan to ng work stoppage ng DOLE dahil may issue pagdating sa health and safety ng mga manggagawa. Pero na-lift din matapos na makapag-comply. Ang lilit nung Henaro Jacob. Ay, Tama ho ba poste. itong kalat namin informasyon na galing mismo sa pick-up na wala po palang license itong contractor na nasa likod nitong pagguho ng building dyan sa Angeles City, Pampanga? Yes po, wala po siya sa listahan namin ng mga contractors na may lisensya po. Di ho ba lahat ng mga contractor, para sila ay mabigyan ng kontrata para gumawa ng building, they have to have a license coming from pick-up, tama ho ba? Tama po, sir. So in this case, itong Golden Years Construction and Steelworks Corporation, Grabe yung nangyari. wala, never silang pupunta dyan at nag-apply ng license. Wala po, sa sir. inyo. Hindi po. Paano ito ngayon, sir? Kung di lisensyado po, magpa-file po ang pick-up ng kaso laban po dun sa contractor na yan po. Paano kung halimbawa sasabihin itong Golden Years Construction na kami sinab-contract lamang ng isang kontraktor na may lisensya po sa pick-up? Ay, hindi po pwede yun, sir. Bawal po. Bawal po mag-build ng isang kahit na po ng gusali na wala pong pick-up license po. So ano pong mga kaso, Maliit na poste. particular na kasong isasampa po ninyo laban dito sa Golden Years Construction? A particular po, yun po nga pag-build ng wala pong lisensya. Pang pick-up po. Yun po yung particular na violation based po sa Republic Act 4566 po. Maraming salamat po, Attorney Henaro Jacob, Executive Director, Philippine Contractors Accreditation Board. Mr. Pelayo, sir, di ba kapag kumukuha ng building permit
ang isang construction company. Kasama po doon ba sa requirements na alamin nyo kung sino ang contractor at kung itong contractor, yung papatayo na building ay may lisensya sa pick-up? Pagdating po sa technicalities po, ang city engineer's office po talaga. Hindi po kasi ako keen dun sa mga particular requirements in details po. Nagpasa po ako ng Senate Bill 2159. Kasama po yan sa bill na pinapasa ko na from now on, required ang lahat ng LGU, particular na yung nag-issue ng building permit, na kailangan isumiti ng gustong magpatayo ng building kung sino ang contractor at checkin ng taga-building permit ng City Hall kung sino yung contractor na yan, kung yung ba ay may bad record o wala. O kung yung ba ay may lisensya in the first place. At kapag nakita na may lisensya, check. Walang bad record, check. Okay, building permit, release. Yun po yung gusto ko sana. Opo. Siguro makakapag-enlighten po sa ganitong mga technical na question is yung ano po natin, ang city engineer's office po natin. Right. Kasi yung pinasa kong Senate bill, yung regulating the planning, design, constructions of occupancy, maintenance, and demolition of buildings, promoting building resiliency against earthquake, fire, flood, landslide, storm, volcanic eruption, etc. Yan yun. Yes, sir. Kasama na doon na siguraduhin lahat ng mga kontraktor dapat may lisensya at siguraduhin na walang bad record. Mr. Pelayo, sir, thank you so much, sir, ha? Sir Jay, sa time na Maraming salamat binigyan po. sa amin. Okay. Thank you, sir po. Engineer, anong takeaway nyo dito? I-clarify ko lang, Senator, no? Ako hindi nakapunta mismo doon sa loob ng ginagawang gusali or doon sa gumuhong gusali. Ano? Opo. Nandun lang ako sa labas. Ang aking takeaway doon, first thing kasi na gagawin ng isang investigator ay i-check yung plan. Kung nagtutugma ba yung plans versus doon sa Batang-bata yung existing. architect, eh. Kasi baka mamaya, yung construction methodology or yung materials na ginawa ni contractor ay substandard pala. Doon kasi ma-check yun, Senator. Sa palagay nyo, ano yung mga ibang factors that contributed dahilan para gumuho po yung building? Possible yan na parang tinipid yung project. Basta picture kasi maliit. Oh, Pero okay. wala tayong pinaka-blueprint. Kung makikita sana natin yung blueprint, malalaman natin kung talaga bang tama yung ginawa nito ni contractor. May mga nagsasabi din po, engineer, ano, na baka hindi pa nagkaroon ng proper inspection sa soil. Malaki ang chance na may ganon kung nagtitipid yung owner, lalo na, alam naman natin, hindi sa sinisiraan ko ang Office of the Building Officials, napakaraming City Hall dito. Yung nagpapalusot ng mga ganyan. Very important po yan, sir, yung soil testing. For 3-story above, required yan na magpa-soil analysis. Ito natin makikita yung pinaka-depth ng matigas na lupa. Yung soil testing, sa pagkakaalam ko, may bayad yan at may kamahalan. Kaya yung iba, nagtitipid, Yes, correct. naglalagay na lamang para maaprubahan na. correct. Itong construction company o yung contractor na gumawa nitong gumawa na building, wala raw ho talagang license. Sabi po ng pick-up. Yes, kung wala talagang license, possible siya na may award pa rin sa kanya, lalo na kapag ka nagtitipid yung may-ari. Possible na alam na may-ari na walang license at kinuha pa rin kasi Exactly. may experience para makatipid na rin. Kasi walang lisensya, Yes. mas mura. Correct. Okay. Malaki ang chance. Tinipid yung mga materyales. Yes, imbis na grade 60 yung bakal, gagawing grade 33. Imbis na 3,000 PSI or 5,000 PSI yung concrete, yung pinaka-strength ng concrete, gagawin 2,000. Yung mga ganong bagay. So yun po dapat ang hanapin ng mga investigador sa mag-imbestiga sa Correct. kaso ito. So base po sa inyong karanasan, ano kadalasan ang dahilan kung bakit may mga building na gumuguho, mga building na hindi tumatagal? More on contractor talaga. Yung mga engineers naman, karamihan, nagde-design yan ng safe structure. Kasi may mga factor of safety pa kami na nilalagay para masiguradong stable or may structural integrity yung tinatayong building. Ngayon, kapag ka talagang nagtipid yung contractor, mako-compensate o mako-compromise yung structural integrity nung mismong pinagagawa. Secretary Francis Tolentino, napabalita na dati pa pala, ito ay nabigyan ng work stoppage dahil hindi sumunod sa safety at ng mga construction worker. Ano po yung dahilan at bakit po nailift? Noon pong September 2025, pinatigil po itong golden year sa kadahilanan ng ang dami nilang violation. Okay. Nagkaroon ng labor inspection, walang mga safety belt, walang tamang para, walang protective
equipment. Labing isa yung violations nila, walang safety officer, etc. Tagtag na violation. Opo, tagtag po yun. Walang safety signage and devices, walang ilaw po dun sa workplace. So pinatigil po yun. Pagkatapos po ng isang buwan, ang report po sa akin, nakakomply na daw. Nag-submit ng mga requirements si Mr. Lim, na-lift po yung work stoppage order Okay. noong October 2025. So Okay. yun po yung dahilan kung bakit nag-resume yung construction. Ang sabi sa akin, nag-comply pero inamin nila na hindi nagkaroon ng follow-up monitoring. Pinakita sa akin yung litrato doong sa barak. Nakita ko may nakasampay na duster. Sabi ko, malamang-lamang may pamilya nakatira dyan. Baka Correct. yung asawa, bawal po yun. Which is very bawal. Kaya itong, Mm. yes, opo kanina, kausap ko si Mayor, mukhang meron natabunan din ng pamilya doon sa construction site. Wow. Pagpupo ko ng investigation team, nasa preventive suspension si regional director natin doon at hanggang June 12 ay magkakaroon ng isang malawakang investigasyon. Sabi ko, June 12, maglabas ng resulta. Meron ho bang physical na taga-Dole pumunta doon para tingnan kung talagang nag-comply na at na-correct na doon sa mga sinasabi na violation na dapat baguhin, ayusin? Ang report po sa akin, nagpunta po sila at isang team po nagpunta ron at di umano ay nakakomply naman daw doon sa mga nire-require na yung mga signages, yung mga safety belts, yung mga ilaw, yung labing isa na violation. Kabilang na po yung barak. Kumusta naman po yung search and rescue? Meron ho bang mga karagdagang workers tayo doon na na-retrieve? Alam niyo po, kaninang umaga, madaling araw, umulan na ata doon, basta yung paligid, naniniwala pa rin ako na meron pang ilang buhay doon kasi may tubig na dumaloy doon sa pababa. Okay. Gumuhong gusali. Pero ang sinasabi sa akin ng mga nandun ay retrieval na lang daw sila at medyo may katagalan na. Pero naniniwala ako meron pa. Yes, sir. Ilan. Sana Tama. paupo yun. Wala ho bang Pero- ginagamit na K9 para yung K9 na pwede magpamoy ng mga flesh ng mga tao, yung buhay? Meron po sila pero masyadong malaki po yung debris sa taas. Nakabunton doon sa ibabaw. Pumagilid po yung building eh. Okay. Patagilid yung bagsak niya eh. Hari naman, meron pa. Pero may dagdag ko, Sen Rapi, tinanong ko kanina yung mga tao natin dito sa Dole Region 3. Opo. Ang ongoing construction dito sa Region 3 ng mga gusali, i-inspect lahat ng Dole ay 7,000 building. Daling araw to Kaya po ay nangyari. 38 Alas lang 2 ang tayo. labor inspector. Kulang. Kaya nga po na-suggest ko sa isang hearing sa Senado, sabi ko, magdagdag pa ng mga inspector at dagdagan ng budget para lahat, hindi lang construction site, kundi pati mga kumpanya, inspeksyonin ng mga Opo. Dole inspector. Meron palang dapat na 500 na dating assistant labor inspector na wala sa trabaho dahil naglabas doon ng order na kumuha ng exam Okay. para maging permanent. Yung exam ay mahirap pala. Iba-iba yung exam. Ang nakapasay that 20 lang Oh. nung una. So yung mga may karanasan na assistant labor inspector ay nawala sa trabaho. Humirap yung exam daw. Iba yung exam, hindi na connected sa trabaho nila. Halimbawa po kung saan ang silpor, o anong capital ng ganito, wala nang connection sa trabaho sa labor inspector. Kaya humirap, kukunti yung nag-qualify. Meron na daw abogado na labor inspector na bumagsak doon sa exam. Kulang tayo sa tao ngayon. Region 3 lang po ang pinag-uusapan natin. Opo. Paano natin i-inspect itong 7,000 construction sites ng 38 na tao? Opo. Hihingi na ako ng tulong sa iyo niyan. Sige po, sa mga susunod na linggo, buwan, pag nagkaroon po ng hearing sa Senado, kayo po, of course, will be invited at para kayo po ay makapagsalita doon kung ano yung mga nakita nyo, mga pagkukulan na dapat gawa ng paraan na mabigyan ng solusyon. Sige po, magkita-kita tayo sa Opo, Senado opo. muli. Salamat po. Sakit na ulo pala itong napuntahan ko. Maraming salamat po. Magandang hapon. Well, just the same. Congratulations po, Secretary Francis Tolentino. Salamat po, Sen. Rapi. Thank you po. May karugtong. Okay. So, tapos na yan. Ayan po. So, maraming palpak na nangyari. At meron din kasi akong napanood kahapon na parang yung pinapalabas is 9 floor. Kaya daw bumagsak kasi may
parang pang maliit na ano yung pinakataas, merong maliit na kwarto, which is yung makakabigat na yon. So susuma total 10 palapag daw. Yun ang dahilan, hinihinalaan na dahilan ng pagbagsak. Eh syempre yung poste noon, kumbaga hanggang lang sa 9 talaga. Eh dinagdagan pa. Doon na nangyari ng ano siguro. Ayan. So may karugtong pa yung ano, yung update dito kay ano, Idol Rapi Tulfo. Ayan. So pinanood natin din kagabi. Nakakalungkot kasi ano kaya yung pakiramdam ng mismong mga may pamilya doon. Merong isang pamilya, anak at saka yung mama nila hindi pa nahahanap. Doon naman po sa mga nagko-comment na ano ba yan ang bagal-bagal, hindi po yun kang kadali, no? Yung mga rescuer doon is katulad din lang naman natin na tao na walang lakas. Ang maganda noon is padalahan ng mga heavy equipment na siyang magbubuhat ng mga debris. Yan. Pero kung yung mga tao doon na BFP, police, bagal po talaga. Dapat nun padalahan ng mga heavy equipment na inububuhat ng mga ano doon, backhoe, crane, tapos siguro may dump truck na doon kada buhat ng crane or backhoe isakay sa dump truck, alis, itambak kung saan para paano nababawasan habang nababawasan nauubos yung tambak, makikita ang tao. Siguro ang ano doon, request ng maraming tagabuhat ng mga equipment, maraming truck yan para ano, then magbigay ng area na kung saan itatambak yung mga debris na yon. Siguro yung magandang gawin doon para kasi kung talagang wala nang buhay, medyo matagal-tagal na, ano na yon, nasa stage of decomposition na ang katawan ng tao. Kasi lagpas na atang 3 araw, no? Ang tao naman kapag lalo nang hindi naman nakababad sa malamig, mainit ngayon ang ano, mabilis yun mga ano, mag decomposition yung katawan ng tao. Kaya ano, sa mga pamilya naman na ano, lubos po ang ating pagkikiramay doon sa mga confirm na pamilya na nakuha na yung labi ng kanilang mga pamilya. Ayan. So grabe yung mga ganyang pangyayari. Siguro alas 2 daw yan ng ano, madaling araw, tulog yung mga tao na yon. At may nadamay ata doon sa kabilang hotel na isang Filipino-Chinese na naka-check-in doon, tapos na-trap din. Hindi ko wala akong update kung buhay pa yon. So yan ang mga ano ni God. Kaya leksyon sa mga nagpapagawa ng ganyan, huwag ilulusot yung hindi pwede. Kasi talagang masama ang magiging resulta kapag ilusot mo yung hindi pwede. So mas maigi na kahit matagal-tagalan, huwag mainip, para nang sa gano'y matibay ang pundasyon. Huwag pagaganahin yung rason na okay na yan, sige na, okay na yan. Huwag, maigi pa rin na sumunod sa tamang proseso para matibay. So makita naman natin yung pundasyon talaga ng poste, ang liit lang, parang disenyo lang ng 2 palapag yung laki ng poste. Natatandaan ko nung kaya na lang nagpamanila kami doon sa pinuntahan namin na kondo, ang laki ng poste, siguro yakap ng mga 8 katao
ganun kalaki yung poste. So dapat siguro ganun. Ayan. At saka napakalaga talaga na i-check yung lupa kung abot saan yung pinakamatigas na. So dyan siguro pinapatama. Kung hindi pa inaabot yung pinakamatigas na, sige, lalim lang ng lalim. Kasi kung yung naistapan ng hukay malambot pa, may tendency talaga na tumagilid. So baka yun ang nangyari. Okay, 20 minutes. Alam po. So sana ay matagpuan na yung mga labi ng mga may kamag-anak pa doon para mabigyan naman ng proper na burol, no? Kumbaga maano naman yung kanilang katawan, kasi ganun na nga yung nangyari. Kalunos-lunos na pangyayari sa buhay nila, ay mabigyan man lang ng ng disenteng burol, no? So alam naman natin na di naman titigil yung ating mga uniform personnel na nandun, kasi yun naman yung trabaho nila, no? Palit-palitan lang naman yan by team. Ayan. So sana matapos na yung na yan, makuha na lahat. Ayan. Ayan po. So maraming salamat, Alamid Striker po. Nag-react na naman tayo sa So salamat kay Senator Rafi Tulfo and then sa mga staff. Sana ay okay lang naman sa inyo. Okay? Bye-bye.